Saan ito? Nasa bodega ba ako ng mga supply? Buksan mo. Mahal na may utang. Huwag kang magtago dyan at magpanggap. Jayang, may utang ang asawa mo sa amin ng 10 sakong bigas. Nakatakas na siya. Ikaw ang dapat magbayad nito. Anong utang? Nagpapanggap na bobo. Nakasaad sa puti at itim na letra. Luwalhati sa biyahe. Hindi pa rin magbabayad ngayon. Itong sirang bahay. At ang 3 batang ito. Lahat ng ito ay mapupunta sa aming tindahan ng bigas. Huwag ninyong gagalawin ang kapatid kong babae. Uy, batang kuneho, naglakas loob ka pang manghimasok. Hahaha. Hindi mo alam kung ano ang iyong pinapasok. Umalis na ang matanda. Ngunit ang bata ay naglakas loob pa. Sige, dalhin mo ang 2 kapatid niya dito. Huwag mong hawakan ang kapatid kong babae. Maliit na bata. Sakto lang. Ipadala na lang sa mayamang pamilya bilang katulong. Ako, isang leader ng unit ng supply sa Apokalipsis, ay biglang napunta sa katawan ng isang magsasaka. At naging stepmother ng 3 bata. Sa bahay, talagang magulo ang lahat. Umalis na ang lalaki at may utang pa. Ikaw, baliw na babae. Maglakas ka ng loob. Kung susulong ka pa, pipigilan ko siyang magsalita sa buong buhay niya. Diyos ko, sira na ang ulo ng babaeng ito sa pamilya Jayang. Yung taong gagamit ng pagkain. Sira ang ulo lang ang pwedeng gawin yon. Yung mga tao sa pagkain. Matagal nang dapat silang maparusahan. Lalaking bayani, patawarin niyo ako. Ate, patawarin niyo ako. Hindi na ako gagawin pa yan ulit. Anong hawak mo dyan? Zhang. Ito ay kasunduan. Basahin mo. Ha? Ano? Pinapabasa kita. Sa harap ng lahat. Basahin mo ng malinaw, salita sa salita. 3 taon ng matinding tagtuyot. Humiram ng bigas ang pamilya Shen, 3 takal. 3% ang interes bawat buwan. Patuloy na nag-ipon ng interes. Gaano nakalaki? Ayon sa patakaran. Interes sa interes. Ngayon ay may utang na 1-0 takal. 3 takal ng lumang bigas naging 1-0 takal. Hindi ba't ito'y nakamamatay? Sino ang hindi nakakaalam sa mga mapanlinlang na aklat ng mga bodega ng bigas? Ito'y pinipilit ang tao sa kamatayan. 3 takal ng lumang bigas. Kayo sa bodega ng bigas ay nagkalkula ng napakamahal na 1-0 takal. Ginoong Wang. Ang galing mo talagang magbilang. Kahit si Yama ay mapapahanga sa iyong kakayahang magnegosyo. Itong masamang aklat. Hindi ko ito kinikilala. Nanghiram ang pamilya Shen ng 3 sakong bigas. Ibabalik ko ang 3 sakong. Sa loob ng 3 araw. 3 araw lang. Ikaw. Pinulit mo ang kontrata. Tapos naglakas loob ka pang ibalik lang ang kapital. Ito ay laban sa aming bodega ng bigas. Laban. Nagtatakda ako ng mga patakaran para sa inyo. Sa loob ng 3 araw. Kung mawalan ng kahit isang hibla ng buhok ang anak ko, o kung muling maglakas loob kayong pumasok sa bakuran na ito, papatagilid ko siya, at ilalabas mula sa Kingstone Town. Sinasabi ko, at ginagawa ko. Ikaw, huwag kang lumapit. Ang may-ari ay kanilang biyanan lang. Hindi talaga siya sariling ina. At kakadating lang namin sa Shen family 2 araw na ang nakalipas. Normal lang na may galit ang mga bata sa akin. Ngayon, kailangan munang mag-isip kung paano makakain. Xiaoman. Anong gagawin mo? Ayaw kong mamatay si Ru. Sundan mo lang. Kuya. Si Xiaoman. Sa mundong ito, ang pwedeng kainin lang, ay meron na. Ang laki ng wild na reyna ng ugat. Ha! Hindi pwedeng kainin. Ito ay lason na kudzu. Si Chiozang sa baryo ay kumain nito at nalasing. Ikaw, gusto mo kaming lasunin? Ang balat sa labas ay may lason. Sa loob naman, makakatulong ito sa buhay. Naniniwala ka na ngayon. Gusto mong mabuhay, kaya maghukay ka. Itong bagay na ito ay ang ating pag-asa.
Kuya, anong ginagawa niya? Hindi ko alam. Magandang tingnan si Xiaoman. Kainin mo. Ang bango. Talagang pwede mong kainin ito. Masarap. Mabuhay ka. Ito ang unang hakbang. Hindi sapat ang busog lang. Kailangan din natin kumita. Bukas, dadalhin natin ang tinapay na ito. Pupunta tayo sa bayan. Lanan. Sandali lang, boss. Bakit? Dayuhan. Pumunta ka sa iba para magpakain. Boss, tikman mo ito. Anyway, babalutin mo rin naman itong dumi ng soy. Mas mabuti pang magpasalamat ka na lang sa akin. Ipapalit ko ito sa pagkain ko sa'yo. Lanan. Maganda ang lasa. Sige na. Basta mga bagay na walang nakaka-interest. Kunin mo na lahat. Salamat sa inyo, boss. Ano? Busog na tinapay, isang pera isang piraso. Anong klaseng tinapay ito? Kakain mo ba? Mga bagay na binibenta ng mga dayuhang taga-ibang lugar. Sino ang may lakas ng loob bumili? Ginang ng tindahan. Anong binibenta mo? Amoy pa lang ang bango na. Kuya, ito ay galeta na gawa sa gulaman. Kasama ang espesyal na sarsa. 1 sentimo. Siksik. 1 sentimo. Ang mura naman. Huwag naman sanang may niloloko dito. Kapatid, tikman mo at malalaman mo. Pancake na may kuryente. Masarap. Talagang masarap itong pagkain. Pandesal, 1 piso bawat isa. 8. Bigyan mo ako ng 1-0. Mga kapatid. Lapit kayo at tikman. Masarap ito at nakasasawa. Mas masarap ito kaysa sa tuyong puto. 1 piso bawat isa. Bigyan mo rin ako ng isa. Ang amoy ng sarsa ay masarap. Dagdagan mo pa. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Isang balo. May ilang kahulugan pa. Gusto kong makita. Kaya niyang tumalo ng ilang araw. Kaya niyang tumalo ng ilang araw. Kaya niyang tumalo ng ilang araw. Lene. Yan ye. Boss, ang galing ng luto mo. Mas masarap ito kaysa sa mamahaling bigas sa tindahan. Basta't busog ang lahat, ayos na yon. Tikman mo nga. Tingnan natin kung totoong ganon kabisa. Nakakatuwa. Kainin mo ang kanyang biskwit. Nakakatuwa. Lumayo, lumayo. Huwag magulo. Anong nangyayari? Ay. Kumain siya ng kanyang biskwit. Tingnan niyong mabuti. May nakamamatay na lason ang biskwit na ito. Sumpa ng masamang babae. Para sa pera. Nag-dare na maglagay ng lason para pumatay ng tao. Ganitong klase ng masamang babae. Huwag na siyang palayain. Sabay-sabay tayong sumugod. Wasakin ang kanyang tindahan ng droga. Arestuhin siya at dalhin sa opisina para imbestigahan.
Tumigil kayo lahat. Hindi pa namin nalalaman ang buong katotohanan. Sino ang may lakas ng loob na manlaban? Alamin natin ang totoo. Zhao Si, isang buhay ang nakahiga rito. Tama. Gusto mo bang ipagtanggol ang isang dayuhan? Para sa mamamatay tao ng hipon? Ano pang hinihintay? Babasagin ang kanyang pwesto. Gusto ng saya. Natatakot ako. Hindi ka pa karapat-dapat niyan. Sa harap ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Gusto niyang magpahaba ng oras. Siraan na natin ang kanyang tindahan. Namumula ang labi. Naging itim ang dila. Nakikita niyo ba? Ito ang malinaw na ebidensya ng pagkalason. May ebidensya at testigo. Anong pangangatwiran pa ang gusto mong ipilit? Tama, may bakas pa ng dilaw na pulbos ng gamot. Mga kababayan, tunay na food poisoning. Nagkakaroon ng matinding sakit ng tiyan na parang pinuputol. Patuloy na pagsusuka. Pero mula nang siya ay bumagsak. Maliban sa pag-urong, hindi siya nakapagsuka ng kahit anong bagay. Parang wala siyang nilabas na suka. Kaya, maaaring sobrang lakas ng lason. Diretso na sa puso. Pagpapasok sa isipan. Marunong talaga si Wang tungkol dito. Hindi siya nalason. Uminom siya ng gamot. Isang gamot na tinatawag na huwad na gamot na patay. Ang ugat ng huwad na gamot na patay ay giniling na pulbos. Isang puntong siyam na enerhiya. Hindi lalampas ng kalahating oras. Makakapagpait ng dila ng tao. Nanginginig ang buong katawan. Mukhang mamatay sa sobrang pagka-eksaherado. Pero itong halamang gamot na ito, isa lang ang tindahan sa bayan na nagbebenta. Si Wang ang may-ari. Ang swerte mo talaga. Nasa tapat lang mismo ng inyong bodega ng butil. Yung itim na botika. Ikaw, nagsasalita ka ng kalokohan. Hindi ko alam kung ano. Peke na damo. Kapatid na Zhao Si. Kilala mo ang mga tao at lugar. Maaari bang pakiusapan kang pumunta? Pumunta ka at anyay ang doktor na si Son sa bayan. Totoo ba o hindi? Malalaman agad kapag nakita niya. Kung ang aking biskwit ay may lason talaga. Ako si Jiang Wanning, harap-harapan sa buong bayan at mga magulang dito. Magpapasalamat ako sa tuwa at humihingi ng tawad. CJ, Mrs., maghintay ka lang. Sige, pupunta na ako. Pupunta ako para humingi ng tulong sa manggagamot. Wala akong kinalaman dito. Tumakbo. Saan ka pupunta? Wala akong kinalaman dito ah. Si Ginoong Wang ang namamahala. Si Ginoong Wang ang nagbigay sa akin ng 2 layang na pilak. Ako ang gagampanan ang papel. Tagapangasiwa. Ngayon talaga kailangan niyang mapahiya. Sa loob ng 3 araw. Pinahaba ko pa ang kanyang buhay ng 3 araw. Noong nakaraang sa pamilihan, nawala ang mukha ko. Sabay-sabay nating bayaran ang mga utang mula sa nakaraan at ngayon. Hindi lang niya kailangang magbayad ng utang. Kailangan pa niyang magmakaawa sa lupa sa akin. Jiang Wanning. Natapos na ang deadline noong ika-3. Lumabas ka na. Jiang Wanning. Huwag kang magmalaki. Nasaan ang pera, nasaan ang pagkain? Hindi ko maalis. Ngayon ay sisirain ko ang iyong lumang bahay. Papalayas lahat kayo. Ginoong Wang. Mabuti ang iyong alaala. Ngayon ay natatakot ka na. Huli na. Mahalaga ka. Ikaw. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? 3 takal ng bigas. Ayon sa presyo sa merkado. Sapat na sapat ang perang ito. Nabayaran ko na ang puhunan. Ikaw. Akala mo tapos na ito. Binukbok mo ang kontrata at nasaktan ako. Paano mo babayaran ang utang na ito? Pumasok ka kasama ang mga tao mo para kunin ang bata. Paano mo babayaran ang utang na ito? Walang kwenta, huwag nang magsalita. Mga kaibigan, sira na ninyo. Wasakin niyo lahat ng mga ito. Tumigil na. Kaunti-kaunti, may-ari. Bakit ka nandito? Ikaw ba si Jiang Wanning? Ako nga. Medyo interesante. Ang negosyo sa Qinshi Town. Hindi basta-basta para sa isang banyagang balo. Ang negosyo ay para sa mga tao. Hindi ito para sa ibang tao. Matalas ang dila. Nabayaran na ang utang na ito. Pero kinuha mo ang negosyo ko sa pagkain. Ang utang na ito ay nagsisimula pa lang. Sinasabi ng may-ari na si Luna nagbibiro. Ang binebenta ko ay pagkain para sa buhay. Hindi ito negosyo. Tirahan para sa buhay.
Sa mga gawang putik na ito, hanggang kailan makakain ng mga tao ang bigas nyo? Ibebenta ko ang tinapay na ito sa 1 sentimo. Mga bagay na hindi alam ang panganib. Ginoong Wang. Ay, mahal kong amo, utos mo po. Siraan mo ako. Siraan mo lahat ng nakakaabala sa akin. Gusto kong malaman niya. Sa Qinshai Town, sino ang tunay na may otoridad? Sige na. Mga kaibigan, sige na. Wasakin mo ng buo. Sino ang magtatangkang gumalaw, subukan nyo. Zhao Si, anong balak mong gawin? Ito ay usapin namin ni Liang at siya. Hahawakan mo pa ba? Yeah. Di ko magustuhan ang mga taong tulad ninyo. Nanliligalig sa mga ulila at mga ina na nag-iisa. Bossing, mag-alala ka. Nandito kami. Walang makakagalaw kahit isang hibla ng buhok mo. Nagkamali kayo. Kahit isang grupo ng amoy paa, ay hindi makakalaban sa amin ang mga Liang. Sabay-sabay tayong lumaban. Kapag may nangyari, si Young Master ay nandyan. Tigil na lahat. Kasalukuyan ang kaso ng county. Mga hindi kinakailangang tao, umalis kayo. Jiang Wanning. Sino siya? Ginoo, dumating ka na. Ito na ang masamang babae. Hindi lang niya binasag ang kontrata sa harap ng tao, kundi nagrally pa. Nagrereklamo sa negosyo namin sa Lianghang. Salamat sa pagod, Ginoo. Itong babae ay isang dayuhang migrante. Walang paggalang sa batas ng hari. Pakiusap, Ginoo, magpasya kayo para sa amin sa Qinshai Zhen. Inay. Jiang Wanning. Naging. Ngayon, paano na ang malambing na ito? May utos ang kalihim ng bayan. Kailangan mong sumama sa amin agad. Ayaw ko. Huwag ninyong dalhin ang nanay ko. Hindi siya masama. Huwag niyo siyang hulihin. Huwag matakot. Aalis lang ako, babalik din. Dali, sundan niyo ako. Ginoo ng kawanihan. Kailangan niyo pong ipaglaban ang mga mabubuting tao. Hindi kilala ang pinagmula ng babaeng ito. Gumamit siya ng isang di kilalang ligaw na bagay upang gumawa ng pandesal. Magbenta ng mura. Nakalilito sa 100 taon ng patakaran sa presyo ng pagkain sa aming bayan ng Qinshai. Kung hindi ito mahigpit na mapapatunayan ngayon. Sa hinaharap, susundan ito ng lahat. Wala nang mapayapang araw. Walang sariling lupa ang mga babae. Walang ari-arian. Kailangan nilang magtrabaho gamit ang kanilang sariling kamay para makaraos. Ang aking mga pancake na gawa sa gulay ay 1 pera bawat isa. Ibinibenta lang ito sa mga mahihirap na hindi makabili ng matandang bigas. Maari ko bang itanong, Ginoo? Magkano ang presyo ng isang bato ng matandang bigas sa palengke? Sa labas ng pinto, ang mga taong walang tahanan. At ang mga naglalakad sa daan. Ilang tao ang nakakakain ng busog. Hindi sila nakakabusog. Nababahala ang puso. Dahil dito sa bayan ng Qinshi, hindi talaga magkakaroon ng kapayapaan. Hindi ko lang ginulo ang kapayapaan. Kundi nakatulong pa ako sa inyo, Ginoo, na mapanatili ang kapayapaan sa lupa. Ikaw ay nagkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makinig sa kanya, Ginoo. Ang presyo ng bigas ay ayon sa batas ng merkado. Hindi pwedeng isang babae lang ang magdikta. Ano ba to? Tumahimik ka. May katotohanan ka naman sa sinasabi mo. Kung sinasabi mong ang pagkain ay makakatulong sa mga nagugutom, para mapawi ang kanilang paghihirap. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sa 3 araw, gaganapin ang pista ng taglagas. Kailangan magbigay ng lugaw para sa mga mahihirap. Maari mo bang ihanda ang pagkain para sa 500 tao? Kung magagawa mo, ang mga bagay sa araw na ito ay matatapos na. Kung hindi mo magagawa, 500 tao. Sa loob ng 3 araw. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito. Sumunod sa utos ang asawa. Sige na. Bago ang pista ng taglagas. Ayaw ko nang makarinig pa ng gulo sa Qinshai Town. Kayo dalawa. Magpakabait kayo. Ika'y taga Jiangning. Ayos ka lang ba? Hindi ka naman nahirapan sa bayan, di ba? Walang anuman. Salamat, Zhao Si Je, sa pag-aalala. Napakabuti. Sabi ko na nga ba, hindi basta-basta ang asawa ng Jiang. Kahit ang mga tindahan ng bigas at bayan, wala silang magawa sa kanya. Inay. Basta't nakabalik ka, ayos na. Nabahala na kami. Jiang Dama, kung may kailangan, sabihan mo kami. Hindi kami magdadalawang isip. Kung ako lang mag-isa, hindi ito sapat. Para makaligtas.
Kailangan nilang tumayo sa sarili nila. Naiintindihan ko ang inyong kabutihan. Ngunit hindi sapat ang tulong ng iba. Upang tayo'y makapagtaas ng ating mga ulo. Gusto ba natin, na sa ating sariling mga kamay, ay makamit ang isang tiyak na kabuhayan? Jiang Damisi, tayo. Nakikinig kaming lahat sa'yo. Pero yung niyog na yon. Ang pamilya Lu sa Qinshai Town. Malaki ang negosyo nila. Hindi tayo makakalaban sa kanila. Takot din ako, ganoon din ako. Ngunit mas takot ako na magugutom ang mga anak ko. Mas takot akong magmakaawa sila ng pagkain habang buhay. Umaasa sa awa ng iba. Ngayon may isang pagkain. Bukas, umaasa sa kabaitan ng mga opisyal. Maaari ba nilang pangalagaan kami habang buhay? 100 lang ang mayroon. Kailangan naming umasa sa sarili namin. May talento tayo. May mga bumibili sa mga ginagawa natin. Marami ang bumibili sa atin. Kapag magkakasama, may lakas tayo. Jiang Damisi, tama ang sinasabi mo. Sa halip na maghintay ng walang ginagawa, mas mabuti pang makipagsapalaran kasama ka. Sige na. Sabi ni Jiang Dimi, tama ang sinabi niya. Kung kayo ay, kami, mga kapatid na tagahatid, tutulungan kayong ilipat ang mga kalakal at ibenta. Tingnan natin kung hanggang saan kayang abutin ng grain line. Jiang Waning. Talagang hindi ko inakalang. Tayo na mga babaeng nagdurusa. May sarili tayong workshop. Nga, kasama si Jiang Dames. Mas mapayapa ang loob. Ngayon, nagbukas na ang ating workshop. Hahaha. Nanay, naku, delikado na. Anong nangyayari? Dahan-dahan lang sabihin. Yung mga tao sa palengke, binubuo nila yung bahagi ng Jeking Pao sa dulo ng bayan. Hindi nila pinapayagang pumasok ang tao. Sabi nila lupa yon ng Lu pamilya. Anong sinasabi mo? Nakaikot ang ngayon eh. Totoo. Dinala ni Wang ang maraming tao. May dalang pamalo. Huwag payagang lumapit ang sinuman. Tapos na, ito na ang katapusan. Wala na ang giyan. Ano ang gagawin namin para sa mga pancake? Talagang walang awa ang Diyos sa atin. Pinutol ang ating materyales. Lu Chengxi, iyan na ba ang lahat ng kaya mong gawin? Bakit ka umiiyak? Hindi pa naman bumagsak ang langit. Wan Ning, iyan ang tanging pag-asa natin. Si Lu Chengxi ay makakapagpuno ng isang bahagi ng burol. Hindi ba't kaya rin niyang bilhin ang buong bundok ng bato? Sino ang gustong sumama sa akin sa bundok para maghanap ng bagong daan? Kumuha na ng basket at batong kutsilyo ngayon din. Diyos ko! At Wan Ning, tingnan mo, lahat ito ay mga ugat ng gabi. Liar. Ilagay mo ang mga pancake ng kudzu at ang sarsa ng toyo sa mga piraso ng papel na langis. Jiang Damisi, ano bang ginagawa niyo dito? May magandang bagay na naman ba? Zhao si Je, tikman mo. Enad. Ang bagay na ito ay tuyo at mabango. At mas matagal pang mapanatili kaysa sa mga pagkain. Mas masarap kaysa sa mga galong na tinapay. Jing Imaizi. Paano ito binibenta? Kukunin ko lahat. Hindi, mula ngayon, ang mga baon ng aming karwahe ay mag-order lang dito. Ito ang paunang bayad. Sa hinaharap, bawat 3 araw, kukuha kami ng 50 pirasong baon. Para sa pangmatagalang supply. Mga kapatid na babae, ito ang sahod para sa mga unang araw ng ating workshop. Kunin niyo na. Ang pera ay sahod. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na kumita ako ng pera sa sarili kong pagsisikap. Hindi ito dapat. Ito ay pinaghirapan ng lahat gamit ang sariling kamay. Tumayo kayong tuwid. Yung babae ng may-ari ng maliit na pagawaan. Ngayon ay lalong sumisikat at sumisigla. Hindi lang ang mga mahihirap ang bumibili. Karamihan sa mga tao sa bayan ay bumibili na rin. Kung magpapatuloy ito, tayo. Isang balo. Isang suwel na mamamayan. May-ari ng maliit na negosyo, kung hindi, magdadala ako ng ilang tao pa.
Bumagsak ang negosyo dahil sa mga materyales. Mga paraan na hindi karapat-dapat sa entablado. Walang silbi ang mga ito sa kanya. Hindi ba't gusto niyang maging isang bodhisattva? Hayaan kung hindi siya magtagumpay. Mga kababayan, tumingin kayo ng mabuti. Mabait ang puso ng aming batang may-ari. Ayaw kong makita kayong nagugutom. Kalahating sentimo bawat kilo. Ito ay tunay na pagkain na makakapagligtas ng buhay. Hindi ito mga tinapay na gawa sa mga damo. Diyos ko, kalahating sentimo bawat kilo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Totoo ba ito? Bigyan mo ako ng 1 kilo. Lene, ang tindahan namin sa pagkain ng Lu ay nagbebenta ng kabutihan. Hindi tulad ng iba. Kapag may hawak silang maliit na bagay na walang halaga, binibenta nila ng isang pera. Lahat ng puso nila ay itim na itim na. Sinasabi niya siguro ito tungkol sa babae ng Jiang. Umalis ako kaninang umaga. Tumingin ang mga tao sa kalsada sa akin ng kakaiba. Sinasabi pa nilang masama ang aming puso. Wan Ning. At si Wang na namamahala ay nagsasalita pa sa kalsada ng walang hiya. Inuukulan niya kami ng siraan na kumikita kami sa iligal na paraan. Ngayon, naniniwala na ang mga tao sa bayan. Hindi namin naibenta kahit isang pakete ng aming pagkain. Jing Imaizi. Tayo. Hindi ba tayo kayang talunin sila? Kung hindi, itigil na lang natin ito. Sino mang gustong umalis? Maari nang umalis ngayon. Ngunit kung gusto mong ipagpatuloy ito sa akin, ituwid mo ang iyong likod. Gusto ni Lu Chengxi na maglaban sa presyo. Sasamahan ko siyang maglaro hanggang sa huli. Si Lu Chengxi ay mayaman. May tao tayo. Gusto niyang siraan tayo ng bigas. Pero nakasalalay kung tatanggapin natin o hindi. Wan Ning. Pero mas mura pa ang bigas na binebenta niya kaysa sa mga pancake natin. Ito. Paano ito gagawin? Sino ang nagsabing kailangan nating makipagkumpetensya sa presyo niya? Ang binibenta niya ay mumong lumang bigas. Kailangan itong linisin bago bilhin. Kailangan mag-apoy ng kahoy, mag-ubos ng oras sa pagluluto. Samantalang ang binibenta natin ay isang mainit na kanin. Mula ngayon, magpapalit na tayo ng mga patakaran sa ating pagawaan. Lahat ng mga customer na bumibili ng pulbos na gawa sa soybeans ay makakatanggap ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng soy pulp ng libre. Ano, libre? Hindi ba't mas nalugi tayo? Ang soy pulp ay hindi kailangan ng tofu shop. Wala namang halaga ang sabaw na ito. Pero para sa mga taong gutom, ang isang lagok ng mainit na sabaw ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Magpakatatag kayo at magluto ng sabaw. Tingnan ko nga, kung mas malamig at matigas ang kanilang mumo, kaysa sa mainit at malinamnam nating sabaw at kanin. Bibili ng biskwit, may libreng sabaw. Libreng mainit na sabaw na gawa sa durog na toyo at beans. 1 sentimo. Busog at nakainom ng mainit. Totoo. Talagang may sopas. Siyempre, hawakan mo ang biskwit. Ibubuhos ko ang sopas para sa'yo. Sobrang init. Bumili ng bulok na bigas pauwi. Kailangan pa ng panggatong. Naghanda ng sabaw na walang lasa. Saan ka pa makakakita ng ganitong benepisyo mula sa asawa ng Jiang? 1 piraso ng tinapay. 1 mangkok ng sabaw. Ang buong katawan ay umiinit. Tama nga. Sa ganitong malamig na panahon, mas mabuti ang mainit na sabaw kaysa sa kahit ano. Pumunta sa asawa ng Jiang. Ang babaeng ito. Bumibili ng tinapay, nagbibigay ng sabaw. Napakagandang Jiang Wanning. Napakamapanlin lang na plano. Nalugi ako sa pagbebenta ng bigas. Siya naman ay libre ang sabaw. Kumuha ng apoy mula sa ilalim ng palayok. Sop ng toyo ng labong. Yung labong na yun, galing ba yun sa tofu shop ni Dalotu sa bayan? Nga. Sa buong bayan, siya lang ang may tofu shop. Maganda, maganda. Gusto niya ba ng sabaw? Pati tubig, hindi ko siya papayagang makainom. Tama. Patawag mo si Ginoong Li dito. Gusto kong makita kung gaano katigas ang kanyang mga buto. Sobrang tigas. Ginoong Jiang. Masagana ang negosyo, ah. Ginoong Wang. Bakit ka nandito ulit? Matandang tao. Dapat mong sabihin ang lahat kay Boss Jiang. Jiang. Ate Jiang. Pasensya na. Paalis na, paalis na. Hindi ko na maibigay sa iyo ang gatas na soya. Ano? Paano kung walang toyo sa gatas ng soya? Kailangan ng mainit na sabaw para sa negosyo namin. Hahaha, anong gagawin natin? Isara na lang ang tindahan. Sabihin ko sa inyo. Sabi ng aming batang may-ari. Gusto niyang makita si Boss Jiang na nagmamakaawa. Ang mga paraan ni Lu Chengxi ay mga lihim na tricks lamang ba? Lene, sapat na ito para sa inyo. Jiang Wanning, naghihintay ako sa iyo sa harap ng bodega.
Warning. Ano ang gagawin natin? Ngayon talagang naputol na ang ating daan sa buhay. Sino ang nagsabing naputol na ang ating daan sa buhay? Kung hindi niya tayo ibebenta ng toyo, magsasaka tayo ng ating mga beans. Gagawa tayo ng tofu. Walang problema sa atin. Hindi natin alam kung paano. Ituturo ko sa inyo. Ha? Hahaha. Diyos ko. Tayo. Talagang nakagawa tayo ng tofu. Mga kapatid, tikman nyo ito. Ang bango at ang tamis. Mas masarap pa kaysa gatas ng tupa. Anong inumin ito? Ito ay soy milk. At ito naman ay sariwang tokwa. Mula ngayon, hindi lang kami nagbebenta ng biskwit. Magbebenta na rin kami ng soy milk at tokwa. Gandang Jayang. Anong bagong pagkain ang niluluto mo ngayon? Ang bango. Zhao si Je, tikman mo ito. Oh, ang sarap. Sobrang masarap. Jayang Damizi. Magkano ang soya milk mo? Sa susunod, bago kami umalis. Kailangan namin ng isang mangkok ng mainit. Mister, ito ang natitirang bayad para sa 100 na pakete ng pagkain. Tingnan mo. Mali, boss. Anong mali? Binayaran ko ito ayon sa napagkasunduan natin. Pakete ng pagkain. 1 sentimo bawat isa. 100 ay isang sulat. Binilhan mo ako ng 75 sulat. Kulangan pa ng 25 sulat. Hindi inaasahan na isang batang babae ang magbibilang ng ganito ka-accurate. Ay nako, ang taas ng aking memorya. Maaaring nawala ang ilan dahil sa pagbiyahe. Hi! Paalam, boss, ingat po kayo. Ay nako, ang galing talaga ni Xiaoman. Ning. Tignan mo, parang ibang tao na ang batang ito. Inay, kumain ka. Talagang mabait si Xiaoman. Hahaha. Kumain ka rin, ate. Ate, ako na ang kukuha. May natitirang deposito na 500 na barya para sa mga order ng pagkain. Kung ibabawas ang gasto sa pagbili ng mga soybeans. Ngayon, kumita tayo ng 650 na barya. Wow! Hahaha. Talagang malinaw ang pagkalkula ni Lear. Yan. Ayos lang ba ang mga bagay dito sa workshop? Inay, huwag mag-alala. Ako at ang mga kapatid ni Uncle Zhao ay palitan ang bantay. Walang sinuman ang daring na magulo. Haha. Ito ba? Ang bahay ko. Sino itong babae na ito? Yan. Liar. Xiaoman. Sino ka? Umalis ka, pulubi. Si tatay. Ano? Shen Huizhou. Itong walang pakialam na tao. Humarap ka pa rin kahit ganito. Nang hihinayang. Ito ay. Kaya Liu. Huling hating gabi na, dalhin na natin kayo pauwi at magpahinga. Ito ay aking personal na usapin. Anong ginagawa mo? Matibay pa rin ang loob mo. Nandito siya sa labas. Sino siya? Hindi mo ba siya tinatawag na tatay? Wala akong tatay. Hindi siya. Nanay. Tatay na ba siya? Isang taong takot sa utang. Isang duwag na iniwan ang asawa at anak. Ngayon, maayos na ang buhay sa bahay. Gusto na niyang bumalik at magpakasaya. Mula ngayon. Para sa inyo, ituring niyo siyang patay na. Sustansya. Tulong pangkain. Bilisan. Bilisan mong sabihin. Tulong sa pagkain. Isang taksil na iniwan ang pamilya. Paano niya malalaman ang tungkol sa tulong sa pagkain? Nanay. Siya. Walang lason, kahit maraming sugat. Ngunit lahat ay umiiwas sa mga mahahalagang bahagi. Hindi ito mukhang paghihiganti. Parang tumatakbo sila.
Hindi sila mamamatay. Ako. Nasaan ito? Hindi ba't ako ay hinahabol? Sino ka? Tinanong kita. Ito ang bahay ko. Bakit ka nandito? Ang bahay mo. Ako ang nag-ayos ng bahay na ito. Ang bigas na ito, ako ang kumita. Ang batang ito, ako ang nag-alaga. Ngayon, ako ang may kapangyarihan sa bahay na ito. Kung gusto mong manatili, magtrabaho ka. Kung hindi, aalis ka agad ka. Sabi ng nanay, kailangan magtrabaho para may makain. Liar. Sa utang na ito, Xiaoman. Ito ay para sa pagpigil ng niebe. Pagpigil ng niebe. Kahit si Yanner ay hindi na ako pinapansin. Wanning. Jiang Wanning. Maaari ba tayong mag-usap? Tapos mo na bang mag-split ng kahoy? Puno na ba ang tubig? Hindi ko sinasabi yan. Gusto kong sabihin sa'yo. Kung bakit ako nawala. Ha? Hindi ako takas. Ako ay natrap. Tungkol sa tulong pagkain. May problema sa tulong pagkain sa King Shaizen. Hihigpitan sila ng Lu family. Sinasabi ko sa'yo ang seryosong bagay. Naririnig mo ba? Seryosong bagay. Ang seryosong bagay mo ay iwanan ng asawa at mga anak sa bahay. At maglaho ng higit 1 taon. Ako ay wala akong pakialam sa'yo. Kaya nga, wala akong interes sa kwento mo. Lumabas ka na at isara ang pinto. Huwag mo akong hadlangan sa trabaho. Sabi mo ang lalaking ito. Paano siya naglakas loob na bumalik? Sino bang hindi nag-iisip? Sa kabutihang palad, may kakayahan si Wanning. Kung hindi, matagal nang gutom na ang buong pamilya. Tama, sa araw pagkatapos bukas ay ang pista ng Taglagas. Yung pagkain para sa 500 tao na hinihingi ni General Xian. Huwag sanang magkamali. Taglagas na panahon, pista ng Taglagas. Pista ng Taglagas. Nakipagsundo pa siya sa bayan ng Zhou. Nalilito. Bakit siya ganyan ka nalilito? Yung meeting mastiff sa bayan ng Zhou. Hindi nagbabalik ng buto pagkatapos kumain. Parang nakikipagsapalaran siya sa tigre. Lumubog na. Tumakbo na. Wala na tayong pagawaan. Huwag kayong magtakbuhan. Bumalik kayo sa pintuan ng bakuran. Yanner, dalhin mo ang mga kapatid sa tabi ng balon. Ay. Ay. Ang galing. Hindi ito basta-basta nakatulong sa botika. Gamitin ang basang tela para takpan ang bibig. Huwag magpakausok. Pumunta sa balon para kumuha ng tubig. Magpila at ipasa ang tubig sa isang balde. Tulong sa pagkain. Pagtakas. Ang galing niya. Sino ba talaga siya? Gusto tumakbo. Oh, ang galing. Hindi ito basta-basta.
Tapos na. Ang puso natin, Tsui. Wan-ning, ikaw. Pumunta. Sino ang nagpadala sa'yo? Nagbabalat kayo? Ano? Magkano ang ibinigay sa'yo ni Lu Chengxi para magpanggap sa ganitong sitwasyon? Hindi ako. Pakinggan mo ako. Ano ang dapat kong pakinggan? Narinig ko na sinasabi mong iniwan mo ang asawa at anak mo. O kaya'y sinasabi mong, bigla kang naging eksperto sa martial arts. Shen Huizhou, wala akong pakialam kung sino ka noon. Pero ngayon mas mabuting sabihin mong totoo sa akin. Sino ka talaga? Hindi ako tindero sa botika. Oh. Ako ay ipinadala ng korte upang mag-imbestiga. Sa Kingston Town, taon-taon ay taggutom. Ang mga bigas na ipinadala ng korte ay hindi kailanman umabot sa mga kamay ng mga tao. Sa bayan ng grain trade. At pati na rin ang mga tao sa itaas. Sila ay nag-ugnayan. Kinain nila ang mga bigas na dapat sana'y nagligtas. Tiyak na, nahanap ko ang mahalagang ebidensya. Nadiskubre nila. Hinabol nila ako. Nakatakas ako pa uwi para dalhin kayo. Pero, hindi ko inasahan na magiging ganito ang bahay. Maganda ang pagpapalaki mo sa mga bata. Kaya nawawala ka para mag-imbestiga. Ayaw kong madamay kayo. Ngayon na bumalik ka, hindi ka na madadawit. Sinunog ni Lu Chengxi ang gabi dahil sa'yo. Natatakot ako. Alam nila na hindi ako patay. Natatakot silang bumalik ako at ilantad sila. Mga tao sa palasyo. Usapin ang tulong sa pagkain. Mas malalim ang tubig na ito kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko kayo pwedeng saktan. Kaya kung babalik ka na ngayon, hindi ka na makakasama. Gusto mong itama ang mali sa pamamagitan ng kabutihan. Ano? Gusto kong manatili at maging ama ng mga bata. Kung gusto mo, kaya tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Sabihin mo, gusto kong malaman mo. Noong araw ng pista ng Taglagas, ano talaga ang balak ni Zhou County at Lu Chengxi? At saan nila itinago ang mga donasyon na kanilang inagaw? Okay. Tandaan mo na may utang ka sa pamilyang ito. Wan-ning, sino ka ba talaga? Isang taong ayaw ng mabuhay ng may takot. Jiang Wan-ning, anong lihim ang taglay mo? Ako ay inakusahan. Inakusahan. Sila ay si Lu Chengxi at si Zhou Xiancheng. Nadiskubre ko nang hindi sinasadya. Na pinapalitan nila ang mga donasyong pagkain ng kaharian ng bigas na luma. Maswerte na ang mga tamad na mamamayan kung may makakain sila. Binibenta nila ang bagong bigas sa mataas na presyo. Kaya't ang lumang bigas ay naging tinatawag na donasyong pagkain. Kaya ang taggutom sa Qin Shi Zhen ay talagang gawa ng tao. Saan ang mga ebidensya? Pero hindi ko pa natatanggalan. Nang makita nila ako, kaya't pinagsususpetsahan kanila. Sila'y bumalik sa akin. Sinasabing ako'y nagnakaw. At nagbenta ng mga supply. Na may ebidensya. Shen Huizhou, ano pa ang masasabi mo? Kung hindi ako tumakas, ito ay isang tiyak na kamatayan. Tumakas ako upang makahanap ng pagkakataon na mahuli silang lahat. Hindi ka naniniwala, di ba? Nasaan ang mga libro ng mga transaksyon na sinabi mo? Dapat ay nasa account ng bodega ng bigas pa rin yon. Iyan ay matibay na ebidensya. Hindi magtatangkang sirain ni Lu Chengxi iyon ng basta-basta. Ang kasalanang ipinapataw sa iyo ay ang pagtitinda ng opisyal na pagkain ng iligal. Malamang nakapaskil pa ang anunsyo sa pintuan ng lungsod. Isang lihim na espiya ng pamahalaan na may kasalanan. Isang bayan na gustong ipasara ako. Nakakatawa. Mula sa araw na ito, matutulog ka sa kahoy na silid. Ano? Gusto nilang magpasalamat sa atin. Gusto nilang mabuhay. Kaya una nilang matutunan kung paano magtrabaho sa ilalim ko. Huwag mong hayaang malaman ko na nagsisinungaling ka kahit isang salita. Babalik sila ulit. Alam ko. Si Lu Chengxi ay matapang at tuso. Sa susunod, mas direkta na siya. Ano ang plano mo? Ang libro ng mga account ang susi. Kapag nakuha na ang libro ng account, mawawala silang lahat. Madali lang sabihin. Ngunit ngayong gabi, ang bodega ng bigas ay parang lungga ng tigre. Paano ka makakapasok? Umaasa ako sa'yo. Matagal na tayong nagkaisa ng 100 beses. Ano na ang gagawin ng batang may-ari ngayon? Sina Shen Huizhou at ang batang babae ay nagkaisa. Tayo. Lenwei. Hindi ba't gusto niyang maging bodhisattva para sa mga tao? Hayaan kong gawin niya ang mga bagay na para sa sarili niya. Dapat magbayad ng nararapat na halaga. Tawagin mo ang lahat ng tao ko. Ito na. Maging masigla kayo. Sugod. Anong ginagawa niyo? Hahaha.
Sa akin na ang sahod ngayon. Tumigil ka. Sabi ni Tashoye. Putulin ang isang paa niya. Gantimpala na 100 layang. Lighter. Tapos na ang trabaho, umalis na. Kuya, gising ka na. Inay, ang seryoso ng sugat ni Kuya. Hina ay mahina. Hindi maganda ang sugat sa likod ng ulo. Paano nila nagawa yun? Nawala na ang aming workshop. Ngayon pati mga bata. Hindi na makayanan ang buhay na ito. Ang pagpapasensya at pagtitiis ay nagdala lang sa amin sa ganitong kalagayan. Kailangan kong humanap agad ng doktor at samahan ako. Pumunta sa Huichuntang. Guro, tulungan mo ang tao. Buhatin at ilagay sa kama. Malakas ang batang ito. Hindi nasaktan ng buto. Nawala ng dugo ng kaunti. Kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Guro. Ang mga taong nag-atake ay mula kay Liangxing Luchengzi. Sinasira nila ang workshop. Nagnakaw sila ng bigas at muntik pang masaktan si Yanner. Muli na namang mga galing sa bodega ng bigas. Hindi niyo sila kayang talunin. Matagal nang nagkaalyansa sina Luchengzi at Zhu Xiancheng. Ang mga bigas na ibinigay ng gobyerno ay pinalitan nila ng bulok na bigas. Mahal na ibinenta sa mga tao. Taon-taon na taggutom sa Kingston Town. Hindi ito kalamidad. Ito ay gawa ng tao. Saan niyo nakuha ang mga ito? Noong una, ako ay nahuli nila sa pagpapalit ng bigas. Kaya ako ay kanilang inakusahan ng paglabag sa batas ng pagbebenta ng bigas ng gobyerno. Sinubukan ko ring hindi magustuhan kung paano nila pinagsasamantalahan ang mga kapitbahay. Nagsulat ako ng reklamo na isusumite sana. Pero ano ang nangyari? Bago pa man kami makalabas ng Qinghai Town, ninakawan na kami. Sabi ni Zhu County Magistrate na ako ay nagkakalat ng kasinungalingan laban sa pamahalaan. Ang ilang mga kaibigan ko na kasama ko, hindi na nakakuha ng trabaho, o kaya ipinatalsik sa bayan. Anong ginagawa mo? Ginoong Sun, hindi ko ito ginagawa para sa iba. Kahit na si Jiang Wanning ay mawala ng lahat dito ngayon. Tinatanggap ko na. At may napakaraming bata na nagugutom at hindi makiyak. Tulad ng dati kong sitwasyon. Mga kababaihang pinilit sa kanto ng kamatayan, na namamatay sa gutom. Bakit sila kailangang pakainin ng mga uod na ito? Hindi pa nga makakain ng kahit na anong pangtusto sa buhay. Ngayon, pumunta ako dito para humingi sa inyo. Hindi para hilingin na tulungan nyo ang aming pamilya, kundi para humingi ng tulong sa inyo para sa bayan ng Qinghai. Para sa lahat ng mga mamamayan na halos hindi na makaligtas. Tulungan nyo sila. Muling mabawi ang mga buhay na pagkain na nawasak na. Ito ang isa pang libro na lihim kong isinulat noon. Nandito ang ilang batch ng mga butil. Mahalaga ang oras at dami ng pagpasok ng mga lumang butil. At ang mga lagda ng mga taong humawak nito. At ang mga talaan ng pagpasok at paglabas sa opisyal na bodega sa bayan ni Zhu. Marahil ay magkakatugma ito. Ito na lamang ang magagawa ko. Ang natitirang daan ay napakamapanganib. Binuksan ni Ginoong Sun ang pinto. Nakita ba si Shen Huizhu at yung babaeng apelyido Jiang? Sumisigaw si Ginoong Wang. Anong klaseng asal yan? May pasyente pa ako dito. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita, tanong ko sayo. Nakita mo ba si Shen Huizhu at yung babaeng apelyido Jiang? Nandito ako sa Huichuntang, lugar ito ng pagtulong sa tao. Hindi ito pugad ng mga aso ng inyong tindahan ng bigas. Anuman at sinuman ay hindi basta-basta makakapasok dito. Ikaw, Ginoong Sun, huwag kang magmalaki. Sasabihin ko sayo, ang 2 taong ito ay nakasakit sa aming batang may-ari. Kung itatago mo sila, nangangahulugan ito na ikaw ay nakikipag-away sa aming tindahan ng bigas. Ang lakas ng impluensya ng Lujia Grain Shop. Ngunit kakakilala ko lang sa ina ng County Magistrate. Ng isang sedative soap. Pinayuhan pa ako ni Ginoong Zhu na maging kalmado at talagang pag-aralan ang gamot. Bumalik ka ba sa tindahan ko? Huwag mong gamitin ang County Magistrate para takutin ako. Yile, sa araw na ito, swerte ka.